Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother Richard. Minamahal tayo po lahat ay sama-samang manalangin sa oras nito. At po itaas ang ating kamay. Idalangin po natin ang paglalangis ng ating mahal na Panginoon. Let us pray. O pagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihan mong pangalang Kristo Jesus, kami nagpapaabot ng aming papuri, ng aming pagsamba, ng aming pasasalamat sa lahat ng kabutihan mo sa buhay namin, mahal na Panginoon. Mula ng araw na ikaw ay aming makilala at mapaglingkuran hanggang sa mga oras dito, hindi po namin naalala na kami yung iniwan at pinabayaan. Bago sa tuwi-tuwi na, nariyan ka palagi, mahal na Panginoon, handang gumabay, patnubay sa bawat isa sa amin. Narito kami, Panginoon, sa pinakamahalagang bahagi ng iyong banal na gawain ng aming pakikinig, ng iyong mga banal na salita na siyang pagkain ng aming kaluluwa. Buksan mo ang aming puso, ang aming pangunawa. Maging ang iyong abang lingkod, tunay na saga ng akin, wala pa akong magagawa. Lord, anoint thy words, that is Jesus. Put thy words in my mouth. Leading prayer for beloved honorable pastor, in the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, ginagapos lahat ng demonyong hadlang, mga pag-alinlangan, cast out right now, and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Minamahal, malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoong Hesus. At luwalatiin po ang dakila at mapagpalang pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus. At bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved Assistant Pastor. Amen. At beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeda, beloved Assistant Pastor, mga minamahal, at sa lahat ng ating beloved children, mga anak ng ating kagalang-galang na pastor, at sa lahat po ng ating minamahal, mga ginigiliw po nating mga kapatid sa pananampalataya na narito sa dakong ito, ay magandang hapon na po, minamahal, sa inyo pong lahat, sampu sa mga katuwang, sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon, sa lahat po ng aking mga kapwa manggagawa, kapwa mangaral, beloved choirs, beloved musician, at sa lahat ng ating pong mga viewers around the globe, mga minamahal, sa iba't ibang panig ng mundo, at sa iba't ibang panig ng bansa, na patuloy sumusubaybay sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang biyaya at ang pagpapala ng Panginoon ay sumagana po, mga minamahal, sa buhay ng bawat isa sa atin. At bago ko po makalimutan, aking po munang pinapaabot ang aking pagbati ng happy blessed birthday po sa ating dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeda. Salamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal, 89 years, mga minamahal, na patuloy pong dinudugtungan ng mahal na Panginoon ang buhay ng ating kagalang-galang na pastor, at magpahanggang ngayon, siya po ay ating nakikita, nakakapiling, taglay ang kalakasan, buhay, mga minamahal, na bigay ng ating mahal na Panginoon. Ganon din naman po sa ating dearly beloved Minister Wildy James Pods Almeda Jr., mga minamahal, the only son of our dearly beloved Pastor. Salamat sa mahal na Panginoon na patuloy po silang ginagamit at kinakasangkapan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, bilang katuwang ng ating mga magulang sa Panginoon, mga minamahal, sa pangangalaga ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. At nagpapasalamat kami sa ating mahal na Panginoon na tayo po'y sama-sama, mga minamahal, na nananalangin para po sa dugtong na buhay at ibayong kalakasan para po sa ating mahal na pastor. Sa oras nito, mga minamahal, tayo po ay dumako po sa pag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, na siyang pagkain ng ating kaluluwa. Ihanda po natin ang ating po mga ballpen, ating po mga papel, ang ating pong mga Biblia. Lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Luwalatingin po ang dakilat banal na pangalan ng ating buhay na Diyos. And let's talk about the topic, faith like a mustard seed. Faith like a mustard seed. Pananampalataya, mga minamahal, butil, amen, ng mustasa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po'y
familiar sa atin na magkaroon tayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng mustasa. Gaano ba kalaki ang butil ng mustasa? Sino po sa inyo ang nakakita ng butil ng mustasa? Amen? So salamat sa mahal ng Panginoon. Ako personally, hindi pa ako nakakita ng butil ng mustasa dahil according to my research, yung butil ng mustasa ay kasing laki lang po ng grain of rice. 2 to 3 millimeter lamang po yung laki. Napaka liit ng butil ng mustasa. Baka ibang mustasa yung nakita ninyo, ha? Pero according to my research, yung butil ng mustasa ay 2 to 3 millimeter lamang po. Napakaliit. Halos kasing laki lamang po ng butil ng palay. Yun po yung standard ng faith na nais ng mahal na Panginoon magkaroon tayo. Sabi ng Biblia, kung magkakaroon kayo ng kasing ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng mustasa, amen, that is a kind of faith that can move mountains. Uri ng pananampalataya na kayang ilipat ang bundok sa kabilang ibayo. That is not literally mountain ang tinutukoy. Ibig sabihin, magkaroon ka ng problema na kasing laki ng bundok. Amen. Ay kayang mga minamahal ilipat ng iyong pananampalataya kung magkaroon ka ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng mustasa. Amen? Everybody shout, praise the Lord. So maliit lang ang hinihingi ng mahal na Panginoon. Ito po ay each and every one of us, nais ng mahal na Panginoon magkaroon tayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng mustasa. Amen? Mabuti na lang, hindi sinabing butil ng abukado. Amen. Hindi sinabing butil ng santol. Dahil malaki yung butil ng santol. Amen. Abukado, malaki din. Buti na lang, butil lang ng mustasa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. And then yung mustard seed, yung butil ng mustasa, is one of the effective herbal to prevent cancer. Hindi lamang po pala ito mga minamahal ordinaryong buto. Ito po ay isa pong epektibong herbal na kaya pong i-prevent yung mga minamahal sakit na cancer. So, hindi po natukoy kung anong uri ng cancer, basta sakit na cancer. At ang sabi dito, it can also manage the symptoms of asthma and migraine. Not only mga minamahal, ma-prevent yung sakit na cancer, maging sa sakit na asthma, sakit mga minamahal na migraine, ito po ay kayang mga minamahal pakalmahin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po ay literally, amen, na ito po yung nagiging epekto ng mustard seed, ng butil ng mustasa sa tao. It prevent cancer. Mga minamahal, mamamanage po yung symptoms ng asthma at saka migraine. It is also small seed, usually about 1 to 2 millimeter, kaya napakaliit. Everybody shout, praise the Lord. Ngunit itong maliit na buto na ito, kapag ito po ay naitanim sa lupa, at ito po ay tumubo, ito'y mabuhay, ito po'y tumubo, it grows 20 to 30 years, mga minamahal, old to reach yung full size niya. Amen? Mga minamahal, aabot ito ng 20 to 30 years para maabot yung full size niya, mga minamahal, yung enough na age para sa kanya, mga minamahal. At alam po ninyo, kapag ito po ay umabot sa full size niya, magkaedad siya ng 20 to 30 years, mga minamahal, yung kanyang lifespan, yung kanyang buhay, it reach an average matured height, mga minamahal, of between 10 to 20 feet, yung kanyang taas, 10 hanggang 20 feet, yung kanyang taas. Imagine ha, napakaliit na buto. Amen? Pero pag mabuhay pala ito, at lumaki mga minamahal, ito'y aabot ng 10 to 20 feet yung kanyang height.
at yung kanyang mga minamahal wide ay aabutin din ng 10 to 20 feet, mga minamahal ko, yung kanyang lapad. Yung mga minamahal, yung spread ng kanyang sanga, yung spread out ng kanyang dahon ay aabutin ng 10 to 20 foot, mga minamahal. Ganoon siya kalaki. Ma-amaze ka, mga minamahal, amen, na si dinami-dami ng buto na pwedeng gawing example ng Diyos. Bakit yung mustard seed pa? Di ba? Hindi ba kayo nakukonfuse? Hindi ba kayo nagtatanong? Ang tagal na nating nagbabasa ng Biblia, ang tagal na nating nababasa ang mga talatang ito, sa dinami-dami ng buto, bakit mustard seed pa ang ginamit ng mahal na Panginoon? Amen? Maliit na buto yung mustard seed. Pero kapag lumaki ito, aabutin yung kanyang height na 10 to 20, mga minamahal, foot long, yung kanyang haba, yung kanyang wide, ay ganun din, 10 to 20 foot, mga minamalong spread out nung kanyang dahon. Mula sa napakaliit na buto, ay kayang lumaki, mga minamahal, ng ganoon kalaki. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po ang example ng mahal na Panginoon. Maalala po ninyo in Matthew chapter 17, verse 14 at 15 po muna tayo, mga minamahal. At isunod na lamang po natin yung 16 and 17. Medyo, mga minamahal, isa-isahin po natin yung talatang ito. Sa Matthew chapter 17, verse 14 up to verse 15, meron pong isang father begging mercy to our Lord Jesus Christ and bring his lunatic son. Meron pong isang lalaki na lumapit sa paanan ng mahal na Panginoon. He was begging to Jesus. Siya po'y lumapit at nagmamakaawa. Amen? Dahil nakita nung father, yung kanyang lunatic son, ay grabe na po yung burden, grabe na po yung hirap, mga minamahal, na dinadanas nung kanyang lunatic son. Wala po siyang ibang mapuntahan. Marami na po siyang pinuntahang manggagamot, mga quack doctors, mga physician, mga minamahal sa kanilang lugar. Pero hindi po niya, mga minamahal, na-obtain yung cure para doon sa kanyang mga minamahal na anak, kanyang lunatic son. Pero nalaman niya ng mahal na Panginoon, dahil ang ating buhay na Diyos, mga minamahal, town by town, city by cities, ang mahal na Panginoon pumupunta sa mga lugar na ito. Na yon, ang layunin ng mahal na Panginoon is to preach the gospel, preach the good tidings. Amen? At sa kanyang pangangaral, ang mga bulag ay nakakadilat. Ang mga pilay ay nakakalakad. Amen? Ang mga inaalipin ng dyablo ay pinapalaya. Ang mga may mga ketong ay nililinis ng mahal na Panginoon. Ang mga bingi ay nakakarinig. Ang mga pipi ay nakakapagsalita, mga minamahal. Kaya ang mahal na Panginoon, in that time, ang Diyos ay naging top of the town. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Ito yung pinakamainam na imarites. Amen? Noong panahon din, maraming mga marites na rin. Pero yung kanilang minamarites, yung goodness ng Diyos, yung miracles na pinerform ng mahal na Panginoon in His time. Basahin natin, mga minamahal, Matthew chapter 17, verse 14 up to verse 15. Kindly po. Praise the Lord. From the book of Matthew chapter 17, verse 14 up to 15. And when they come to the multitude, then came to him a certain man, kneeling down to him and saying, Lord, have mercy on my son, for he is a lunatic, and sore vexed, for oft times he falleth into the fire, and oft into the water. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Dito po sa aklat ng ay 17 at ang talata ay 14 hanggang 15. At pagdating nila sa karamihan ay lumapit sa kanya ang isang lalaki na sa kanya'y lumuhod at nagsasabi, Panginoon, mahabag ka sa aking anak na lalaki sapagkat siya'y himatayin at lubhang naghihirap sapagkat madalas na siya ay nagsusugba sa apoy at madalas sa tubig. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen? So wala siyang ibang naisip kundi ang lumapit at humingi ng tulong, magmakaawa sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon.
At dahil ang mahal na Panginoon ay isang Diyos na taglay po niya yung malambot na puso, na once na may mga taong nangailangan, ang Diyos ay tumutulong sa kanila. Sa verse 14, when they were come to multitude, there come to him a certain man, kneeling down to him and saying, nang sila po ay nasa karamihan, ay mayroon pong lumapit sa kanya na isang lalaki na sa kanya'y lumuhod, mga minamahal, at nagsabi. Ang sabi niya, Panginoon, mahabag ka sa aking anak na lalaki sapagkat siya'y himatayin at lubhang naghihirap sapagkat madalas siyang masugba sa apoy at madalas siyang, mga minamahal, mahulog sa tubig. Dahil ito po ay lunatic, it means epileptic ba? Kung sa epileptic sa Bisaya? Patol. Tama ba? Lahi man ng patol sa Tagalog. Sa Bisaya, yung lunatic, yung epileptic, that is patol, mga patulon ba, mga minamahal, yung biglang nagchichill na lang, nagkukulaps. Kaya sabi niya, for how many times na yung anak ko ay nasugba sa apoy? Siguro kapag nagsasaing siya, amen, malapit siya sa apoy at biglang atakihin ang kanyang sakit, mga minamahal, siya po'y nasusugba sa apoy. At kapag siya po ay nasa tubig, mga minamahal, at atakihin siya ng kanyang sakit, siya po ay, mga minamahal, nasusubsob sa tubigan. Ganun yung kanyang hirap. As a father, siyempre bilang ama, mga minamahal, kung nahihirapan ang iyong anak, para sa iyo na tatay, mas nahihirapan ka. Kaya nga minsan may mga father na sinasabi natin, kung nakikita natin na nasa gitna ng suffering yung ating mga anak, minsan sinasabi natin, Lord, ako na lang. Di ba? Ako na lang, mahal na Panginoon, wag lang yung aking anak dahil hindi natin kayang tingnan as a father, hindi natin kayang tingnan as a mother na naghihirap yung ating mga anak. Kaya ito pong mga minamahal father ng isang lunatic son, siya po ay lumapit sa mahal na Panginoon, nagpakumbaba dahil alam niya nasa Diyos lang ang katugunan ng kanyang dasal, nasa Diyos lang ang katugunan ng kanyang panalangin. Kaya't nung marinig niya na ang mahal na Panginoon ay nasa kanilang barangay, daglian po siyang lumapit sa harapan ng mahal na Panginoon at kanya pong sinabi sa mahal na Panginoon, Panginoon, kahabagan mo ko. Ako'y mayroong isang anak na madalas masugba sa apoy at madalas matumba sa tubigan. Sabi niya, mahal na Panginoon, pagalingin mo ang aking anak. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Verse 16 and verse 17, following verse, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Following verse from Matthew chapter 17, verse 16 up to 17. And he brought him to the disciples, and they could not cure him. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer with you? Bring him hither to me. Amen. Dito pa rin po sa aklat ng Mateo, kabanata ay 17 at ang talata ay 16 hanggang 17. At siya'y dinala ko sa iyong mga alagad at hindi nila siya mapagaling. At sumagot si Jesus at sinabi, ulahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan titiisin ko kayo, dalhin niyo siya rito sa akin. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ang sabi ng verse 16, mga minamahal ng lalaki, sabi niya, Panginoon, ang aking anak ay dinala ko na sa iyong mga alagad at hindi sila napagaling. Everybody shout, praise the Lord. Before pala niya ilapit yung kanyang lunatic son sa ating mahal na Panginoon, ay una niya itong dinala sa mga disipulo, sa mga apostolas. Kaya ang sabi niya, Lord, yung aking anak, before ako pumunta sa iyo, ito'y dinala ko na sa iyong mga disipulo, sa iyong mga apostolas, ngunit hindi nila siya napagaling. Everybody shout, praise the Lord. In that very moment, mga minamahal, na disappoint ang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Na-disappoint ang mahal na Panginoon. Hindi niya nagustuhan yung kanyang narinig, mga minamahal, na ito palang lunatic son ng anak ng isang lalaki ay dinala na pala nila ito sa mga apostoles, sa mga disipulo, lineage ng mga apostoles, lineage ng mga disipulo, ngunit mga minamahal, hindi po ito gumaling. At sumagot si Jesus, ano pong sinabi ng ating mahal na Panginoon?
Amen? Sinabi mo ng Diyos, very good. Amen? Anong sinabi ng mahal na Panginoon? At sumagot si Jesus at sinabi, ulahing walang pananampalataya, taksil, hanggang kailan titiisin ko kayo, dalhin ninyo siya rito sa akin. Dalhin ninyo ang bata sa akin. Sabi ng mahal na Panginoon, mga lahing taksil, mga lahing walang pananampalataya. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Na-disappoint ang mahal na Panginoon dahil siyempre, mga minamahal, kung ano ang kapintasan ng mga disipulo at apostoles, ito'y magiging kapintasan ng mahal na Panginoon. Dahil mga disipulo niyon, mga apostoles niyon, kaya na-offend ang mahal na Panginoon, na-disappoint ang mahal na Panginoon, nung ilihans pala ng mga apostles, hindi gumaling. Anong sabi ng mahal na Panginoon? Mga lahing walang pananampalataya, mga lahing taksil, hanggang kailan ako magtitiis sa inyo? Sabi ng mahal na Panginoon, dahil ninyo sa akin ang bata. Ano po ang kanilang ginawa? Mga minamahal, dinala nila ang bata sa harapan ng mahal na Panginoon. Sa verse 18, amen, at pinagwikaan siya ni Jesus at ang demonyo ay lumabas sa kanya at ang bata'y gumaling mula ng oras ding yaon. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Everybody say amen. Nung ilapit ang bata, sabi ng mahal na Panginoon, pinagwikaan niya, mga minamahal, pinagwikaan ng mahal na Panginoon ang bata, ang demonyo, mga minamahal, ng pagiging lunatic. Dahil lahat ng karamdaman, yan po ay demonyo, demons of leukemia, demons of cancer, demons of TB, demons of diabetes. Lahat ng karamdaman na minsan ay dumadapo sa ating mga pisikal na katawan, yan po ay mga demonyo, masasamang mga espiritu na nagpapahirap sa ating pisikal na katawan. Sinaway ng Panginoon ang demonyo, mga minamahal, na sa bata, at ang sabi ng Biblia, ang bata, mga minamahal ko, ay gumaling. Nang magkagayon, sa verse 19, nagsilapit, mga minamahal, ng bukod ang mga alagad kay Jesus at nagsabi, Panginoon, bakit hindi namin napalabas ang demonyo? Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Dahil sabi ng Biblia, mga minamahal, yung mga true believers, yung totoong mananampalataya, ay lalakip ang tanda, lalakip ang kapangyarihan sa Kanya, to prove, mga minamahal, ebidensya, patunay na ikaw ay totoong mananampalataya at pinaghaharian ka ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Lalakip sa iyo ang tanda, lalakip sa iyo ang himala, na kapag ipatong mo ang iyong kamay sa may mga karamdaman, ang karamdaman ay gagaling sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Nagtaka yung mga apostles, nagtaka yung mga disipulo, Lord, bakit ikaw isang salita mo lang, lumayas na yung demonyo? Amen? Samantalang kami, mahal na Panginoon, anong ginawa mo, Lord? Ano yung sikreto mo? Ano yung technique mo, mahal na Panginoon? Para yung demonyo na nandoon sa bata na lunatic ay lumayas. Sabi ng Biblia, sila'y lumapit ng bukod, sila'y lumapit ng sikreto sa ating mahal na Panginoon. At sila, mga minamahal ko, ay nagsabi, mga minamahal, bakit hindi namin napalabas ang demonyo? Everybody shout, praise the Lord. What do you think? Bakit kaya? Everybody shout, praise the Lord. Bakit kaya hindi nila napalayas yung demonyo? Kaya sabi ng mahal na Panginoon, mga taong walang pananampalataya, mga taong taksil, hanggang kailan ako magtitiis sa inyo? Everybody shout, praise the Lord. Bakit hindi nyo napalayas yung demonyo? Sila po'y sumikretong lumapit sa mahal na Panginoon, Lord, bakit hindi namin napalayas ang demonyo? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya ng sinabi ko, if you are a true believer, merong pong prueba, merong ebidensya, patunay, tanda na ikaw ay totoong mananampalataya. Amen? Amen? Dahil merong pong peke na mananampalataya, merong totoong mananampalataya. Kagaya po yan ng pera, merong original, mga minamahal na pera, totoong pera, meron din pong peking pera, merong pong peking titulo, at merong pong original, mga minamahal na titulo. Amen? So tayo po, mapapatunayan natin na tayo po ay totoo, mga minamahal, at purong mananampalataya na nagtitiwala sa mahal na Panginoon. Lalakip sa atin ang tanda, lalakip sa atin ang himala, lalakip sa atin ang kapangyarihan, na kapag ipatong natin ang ating mga kamay sa may mga sakit, sila po ay gagaling. Amen?
Sabi ng Biblia, makainom tayo, mga minamahal ko, ng lason, hindi tayo maano. Everybody shout, praise the Lord. Huwag mo lang sasadyaing uminom. Baka naman, sadyaing mong uminom para mapatunayan lang na totoo kang mananampalataya. Sabi ng Biblia, kung makainom. Hindi sinabing kung uminom. Kasi yung word na kung uminom, mga minamahal, yun po ay intentional. Intentionally, na talagang sinadya mong uminom. Amen? Pero ang sabi ng Biblia, kung makainom, hindi ka maano. Kung makahawak ka, mga minamahal ko ng makamandag na ahas, hindi ka maano. Yun po ang Biblia. Yan po'y lalakip sa mga totoong mananampalataya. Ibig sabihin, kung sakasakaling makainom ka ng lason ng hindi sinasadya at ikaw ay matablan ng lason, mga minamahal, hindi lumalakip sa iyo ang tanda patunay na ikaw ay totoong mananampalataya. Kapag makagat ka ng ahas at tablan ka ng kagat ng ahas, yan po'y pagpapatunay na hindi ikaw ang totoong mananampalataya na lumalakip ang himala at kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Say amen. Everybody shout, praise the Lord. Lumalabas na peke kang Kristiyano. Amen. Peke kang mananampalataya. Everybody shout, praise the Lord. Dahil ang totoong mananampalataya, lalakip sa kanyang kapangyarihan, lalakip sa kanya ang himala, na kahit sila po'y makahawak ng ahas, hindi sila makainom ng nakakalasong inumin, hindi po sila iuunat at ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may mga sakit, at sila ay magsisigaling. Sabi ng Apostles, Lord, anong ginawa mo? Amen. Paano mong napalayas ang demonyo? Everybody shout, praise the Lord. Bakit kami, dinala niya sa amin, linayans namin, hindi gumaling? Sa verse 20, mga minamahal, at sinabi sa kanila ni Jesus, dahil kakaunti ang inyong mga pananampalataya. Everybody shout, praise the Lord. That is the reason why, that is the big reason why, mga minamahal, they don't cast out demons in Jesus' name. Sabi ng mahal na Panginoon, dahil kukunti ang inyong mga pananampalataya. Hindi pala sapat na meron tayong kakaunting pananampalataya. Ang nais ng mahal na Panginoon, mga minamahal, yung malaking pananampalatayang, mga minamahal, sufficient, even sufficient faith. Everybody shout, praise the Lord. Sapat na pananampalataya to cast out demons in Jesus' name. Sabi ng mahal na Panginoon, ang dahilan, bakit hindi niyo napalayas ang demonyo? Mga minamahal, ang sabi ng verse 20, dahil kakaunti ang inyong pananampalataya. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung magkakaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula dito hanggang doon, at ito'y lilipat, at sa inyo, mga minamahal, ay papangyarihin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Sa verse 21, mga minamahal, basahin natin ang Biblia. Kahili po, mga minamahal, sa English at sa Tagalog. Praise the Lord. Sa kaparehong aklat ni Mateo, Kapitulo 17, versikulo 21, it said, howbeit this kind goeth not out but prayer and fasting. Amen. Amen. Dito pa rin po sa aklat ng Mateo, kabanata ay 17, at ang talata ay 21. Datapwat ang ganito'y hindi lumalabas, kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng English, howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting. Datapwat ang ganito'y hindi lumalabas, kundi sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Ito po yung sikreto, mga minamahal, na natuklasan ng ating kagalang-galang na pastor, ang panalangin at pag-aayuno. Dahil kapag ikaw ay manalangin at mag-ayuno, ang produkto ng panalangin at pag-aayuno ay sapat na pananampalataya. Hindi
lang pananampalataya. Dahil lahat tayo dito, mga minamahal, ay merong pananampalataya. Pero ang iba sa atin, 20% lang ang pananampalataya. Ang iba sa atin, 30% lang ang pananampalataya. Ang iba sa atin, 40% lang ang pananampalataya. At dahil maliit ang ating pananampalataya, pagdating ng sakit, pagdating ng karamdaman, takbo sa ospital, takbo sa doktor. Bakit po? Dahil maliit lang ang ating pananampalataya. Everybody shout, praise the Lord. Masama ba ang doktor? Masama ba ang gamot? Hindi po. Pero ang gamot at doktor ay para lang po yan sa mga taong kukunti ang pananampalataya sa Diyos. Ang gamot at doktor ay para lamang po yan sa mga taong walang pananampalataya. Everybody shout, praise the Lord. Pero kung buo ang iyong pagtitiwala na ang Diyos ay makapangyarihan, na sa Kanya'y walang imposible, magagawa niya ang lahat. Kung magagawa ng doktor at gamot, ito'y kayang gawin din ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil sa Diyos ay walang mahirap, sa Diyos ay walang imposible. Ang kailangan lang natin ay sapat na pananampalataya. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Hindi masama ang gamot, hindi masama ang ospital. Pero yan lamang po ay sa mga taong kakaunti ang pananampalataya. Amen? Amen. Everybody shout, praise the Lord. Pero kung ang pananampalataya mo ay kasing laki ng butil ng mustasa, sabi ng Biblia, you can move mountain, mga minamahal, into the other side. Kaya mong ilipat ang bundok sa kabilang ibayo. At ang sabi ng Biblia, lahat ay papangyarihin ng mahal na Panginoon kung taglay mo ang pananampalataya na kasing laki ng butil ng mustasa. We cannot perform any kinds of miracles, mga minamahal. Ito po hindi nangyayari sa ibang sekta. Hindi po ito nangyayari sa ibang denominasyon, sa ibang pananampalataya. Hanggang teorya lang sila, mga minamahal. Hanggang pangangaral lang sila ng salita ng Panginoon. Ngunit ang mga salita na kanilang ipinapangaral ay hindi po nagaganap sa kanilang buhay. Ngunit dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, lahat ng himala na nakasulat sa Biblia, ito'y isa-isa nating nasaksihan, ating nakita kung papaano ang mahal na Panginoon ay kumikilos sa kanyang makapangyarihang kamay. Kung himala lang ang pag-uusapan, busog na busog tayo sa ministeryong ito. Mga minamahal, umaapaw na himala ang ginawa ng mahal na Panginoon, not only in our own lives, pati sa mga buhay ng mga taong nagtiwala sa Panginoon. Marami na tayong narinig, marami na tayong nakita, mga minamahal. In our own experience, na-experience natin, mga minamahal, kung paanong ang Diyos ay kumikilos sa ating mga buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Once you fast and pray, ang produkto ng panalangin at pag-aayuno ay pananampalataya. Amen? Ang pananampalataya ay lilikha ng kapangyarihan. Amen? Ang kapangyarihan ay lilikha ng maraming himala. Everybody shout, praise the Lord. Ito po'y nangyayari sa ministeryo ng Jesus Miracle Crusade. Ngayong taon pa lang, ilan ang mga outreach na nagkrusada, Luzon, Visayas, Mindanao, mga minamahal. Gumugugol tayo ng libu-libong salapi. Hindi tayo nanghihinayang gumastos. Hindi tayo nanghihinayang, mga minamahal, gamitin ang pinansyal nating tinatanggap dahil alam natin na ang kapalit nito ay kaligtasan ng maraming kaluluwa. Kaligtasan na hindi kayang bayaran ng milyon. Everybody shout, praise the Lord. Kaligtasan na hindi mabibili ng salapi. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag ikaw pala ay mag-ayuno, manalangin, ang produkto nito ay pananampalataya. Amen. Kaya yung babaeng 12 years na dinudugo, nung hawakan niyang laylayan ng damit ng mahal na Panginoon, may naramdaman ng mahal na Panginoon na lumabas na kapangyarihan sa kanya. Sabi niya sa mga apostles, sino ang humipo sa aking damit? Sabi ni Pedro, Panginoon, napakaraming tao. Hindi namin alam kung sino ang humipo sa iyong damit. Sabi nung isang babae, Panginoon, ako ang humawak sa iyong damit. Amen? Dahil naramdaman ng Panginoon na may lumabas na kapangyarihan. Ang pananampalataya ng babae, mahawakan lang niya ang laylayan, mga minamahal ng damit ng mahal na Panginoon. And then faith, mga minamahal, produce miracles, produce
power. Kaya't nung hawakan niya ang laylayan ng mahal na Panginoon, may lumabas na kapangyarihan. At nung lumabas ang kapangyarihan sa Panginoon, siya po'y pinagaling ng mahal na Panginoon. Sabi niya, babae, humayo ka. Ikaw ay pinagaling dahil sa iyong pananampalataya. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating buhay ni Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Kung himala lang ang hahanapin natin, dito sa gawain ng mahal na Panginoon, wala na tayong hahanapin pa. Amen? Wala pong katulad ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Halughukin natin ang buong Pilipinas. Pumunta tayo sa ibayong dagat, sa ibang bansa. Hanapin natin mga minamahal ang katulad ng gawain ng Jesus Miracle Crusade. Wala tayong makikita. Kaya nga sabi ng mahal na pastor, kung lilipat ka sa ibang sekta, lilipat ka sa ibang denominasyon, bago ka lumipat, magpasuri ka muna. Magpasuri ka muna. Amen? Siyempre, lilipat ka sa ibang gawain. Ang hinahanap mo'y kapangyarihan. Ang hinahanap mo'y himala. Ang hinahanap mo'y pagkilos ng buhay ng Diyos. Ang hinahanap mo, mga minamahal ko, ay gabay, pag-iingat, proteksyon, kagalingan. Tapos pupunta ka sa ibang sekta na hindi doon kumikilos ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Bago ka lumabas sa gawain ito, ipasuri mo muna. Amen? Ang iyong kaisipan. Everybody shout, praise the Lord. Baka maluwang na ang tornilyo dyan. Amen. Amen. Siyempre, dito mo nakita ang bulag, nakadilat, ang pilay, nakalakad. Dito mo nakita ang ketong. Amen. Nilinis ng mahal na Panginoon. Beloved Kuya, ordained preacher, Kuya Louie Angeles. Siya po'y magkukomit na ng suicide dahil siya po'y may sakit na ketong. Masyado po siyang na-depress dahil nag-aral siya na nag-aral, nakapagtapos sa pag-aaral. Nung panahon na siya po'y magtatrabaho na, nag-apply siya, mga minamahal, hindi po siya naging physically fit. Bakit po, mga minamahal, lumabas sa resulta na meron siyang leprosy. Halos magpakamatay siya, pinipigilan lang siya ng kanyang loved ones. For how many times na nag-attempt siya na mag-commit ng suicide, pero dahil pinili siya ng mahal na Panginoon, hindi ipinahintulot ng Diyos na siya po ay mamatay. Siguro sabi ng Panginoon, wag, hindi ako papayag na mamatay ka dahil darating ang araw, magiging patotoo ka sa buong mundo. Isisigaw mo na ako'y Diyos na makapangyarihan, na sa akin ay walang imposible. Lahat ng bagay ay kaya kong gawin. How many times siya nag-commit ng suicide, pero hindi siya nagtagumpay? Amen. Lumipas ang buwan, lumalala ka ng sakit. Lumipas ang taon, lumalala ka ng sakit. Mga minamahal, siya po'y naghihirap na. Nag-commit ulit siya ng suicide, bibili siya ng mga minamahal gasolina, magbubuhos na lang sa kanyang buong pisikal na katawan para maibsan ang kanyang pagod. Ang akala niya na kapag siya'y mamatay na, tapos na ang hirap, not knowing that there is life after death. Alam ninyo, mga minamahal, amen, mga minamahal, ang ginawa niya, hinanap niya ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Grabe siyang persecutor sa kanyang nanay. Dahil ang nanay niya, ang kapatid niya, nasa gawain ng GMC. Ayaw niyang maglingkod sa mahal na Panginoon. Pinipersecute niya yung kanyang mga loved ones na nasa GMC na. At siya po'y lumapit sa mahal na Panginoon. Doon po niya nasumpungan ang kagalingan ng karamdaman. Imagine, dito mo nakita, patay, binubuhay ng Diyos. Kitongin na wala ng pag-asa. Cancer, leukemia, TB, diabetes. Isang kapatiran natin may sakit na AIDS. Amen. Wala na po siyang pag-asa. Pinauwi siya ng kanyang doktor, mga minamahal, ospital na kanyang tinatrabahuan sa Pilipinas. Binigyan siya ng pamasahe, inasikaso kanyang visa, ang kanyang passport para lang umuwi siya. Dahil ang sakit na AIDS, mga minamahal, ay contagious, nakakahawa. Pag-uwi niya sa Pilipinas, hindi siya tinanggap ng kanyang asawa, ng kanyang mga anak, ng kanyang mga mahal sa buhay. Saan siya natulog? Saan siya humiga? Doon sa bangketa. Dahil wala nang tumatanggap sa kanya, mga minamahal. Payat na po siya dahil lumalala na yung kanyang sakit na AIDS. One time, tatawid na sana siya sa kalsada para magpakamatay. Dahil wala na siyang pag-aasa. Mga minamahal, may nakita siyang papel na galing sa langit. Isang leaflets, mga minamahal. Lumapak sa kanyang harapan yung leaflets na yun. Binasa niya, mga minamahal, yung leaflets. Kayo may karamdaman.
Iba'y may mga sakit. Ang Panginoong Hesus ang magpapagaling sa inyo. Hinanap niya ang gawain. Dumalo siya sa gawain. Blessed na blessed siya. Bakit po, minamahal? Pinagdidirihan siya ng kanyang mga loved ones. Ngunit doon sa gawain ng mahal na Panginoon, yung mga choir member, inaakay siya, inayakap siya, ina-assist siya ng maayos. Dahil tayo po, dahil sa grabing pag-ibig natin sa mahal na Panginoon, hindi na natin inaalintana kung ano ang karamdaman ng ating mga bisita. Everybody shout, praise the Lord. Ang ating iniisip, maakay siya sa gawain ng mahal ng Panginoon. Dahil kapag ang Diyos ang maghimala, tiyak na bagay siya yung maglilingkod sa ating buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Without prayer and fasting, we cannot we cannot perform any kinds of miracles. We need fasting and prayer. Last crusade natin, minamahal sa dako ng Imelda. Nanawagan tayo ng ayuno dahil alam natin na kapag tayo po'y sama-samang hindi kumain, magsakripisyo, manalangin. Amen. Makikita natin yung kilos ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Starting pa lang ng sounding, first day sounding, Miyerkules, Huwebes, Biyernes ang kanilang sounding, grabing ulan. Hanggang sa Sabado, umuulan, mga minamahal. Hindi ko po ini-expect na marami ang mababautismuhan. Pero sabi ng Biblia, my thoughts are not your thoughts, and my ways are not your ways. Hindi ko ini-expect na marami ang babautismuhan, marami ang dadalo, marami ang tatanggap sa mahal ng Panginoon. Ngunit nagulat ako, mga minamahal, araw ng Sabado, yung upuan naming rinenta, mga minamahal, hindi nagkaasya, nagdagdag pa kami. Mga minamahal, ako'y tuwang-tuwa. Sabi ko, mahal ng Panginoon, tunay na ikaw ang Diyos na humihipo sa puso ng mga taong ito. Everybody shout, praise the Lord. Second day crusade, mga minamahal, na dagdagan uli. Amen. Bumalik yung mga bisita natin na pinagaling ng mahal na Panginoon. Nakaka-bless. Mga minamahal, nakakatuwa. Although na, mga minamahal, alam po ninyo, sa simula pa lang, 96,000 lang yung pera na hawak namin. Pero iniisip ko, mahal na Panginoon, kung hindi namin itutuloy ang krusadang ito, dahil maliit lang ang budget, nasaan ang pananampalataya namin? Nasaan ang pagtitiwala namin that you are the Lord, provide all our needs according to your riches and according to your glory. Sabi ko, Lord, kahit maliit ang amount ng pera na ito, kailangan namin magkrusada dahil baka wala nang bukas, baka wala nang panahon na makapangaral kami ng salita mo. Papaano ang kaligtasan ng mga taong ito kung hindi kami mangangaral ng iyong ebanghelyo? Kung titingnan ko lang yung financial status ng crusade, napakahirap ituloy. Supposed to be kapag magkrusada ka, pinakamaliit na hawak mo ay 200,000. And kung totoo, minamahal, 200,000. Kailangan yun ang hawak mo sa krusada. Hindi ka na mangangapa noon. Pero iniisip ko, sabi ko, Lord, kung itong amount na ito, napakaliit nito, kung ako lang, Lord, kung saka ng akin lang, wala akong pera, mahal na Panginoon, wala nga akong trabaho, wala nga akong sweldo, wala akong pera. Pero sabi ko, mahal na Panginoon, wala kaming pera, pero ikaw, mayaman kang Diyos. Marami kang tao na gagamitin para may provide yung needs ng krusada. Ito po ay tested na namin. Ito po ay subok na namin. Kapag hindi mo na kaya at sabihin mo, mahal na Panginoon, sa iyo kami nagtitiwala, makikita mo ang provision ng ating mahal na Panginoon. Gagamitin kahit sino, hihipuin kahit sino para lang ma-provide ang pangangailangan, mga minamahal ko ng krusada. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ko, Lord, kung hindi kami magkrusada ngayon, paano ang kaligtasan ng iba? Baka wala nang bukas. Dahil sabi ng Biblia, kung ano ang pwede natin gawin ngayon, huwag na natin ipagpabukas pa dahil hindi natin hawak, alam kung ano ang bukas. Nagkusada, mga minamahal tayo doon. Salamat sa mga kapatid na sumuporta, sa mga manggagawa na nag-effort, nagpagal, kahit puyat, kahit pagod, kahit minsan wala nang makain, gutom, pero patuloy, buong galak, mga minamahal na ginagampanan ang kanilang mga tungkulin. Mga kapatiran natin sa Imelda, kahit sila'y pagod, tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong sa gawain. Bakit po umiibig tayo sa Panginoon at umiibig tayo sa kaligtasan ng iba? Nagtagumpay yung ating krusada. First crusade pa lang, meron doong
Kapatiran na sabi niya, Brad, hindi ko may paliwanag kung anong meron sa inyo. Sounding pa lang, sabi niya, every time na dumadaan yung sasakyan na nagsasalita, umiiyak ako. Pagbalik, sabi niya, Brad, hindi ko may paliwanag, tutulog bigla ang aking luha. Nagtataka siya, anong mayroon sa inyo? Kaya sabi niya, sa Sabado, dadalo ako sa gawain ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Isang pastor ng Baptist, 3 years, imagine 3 years, hindi siya makatayo. Dahil malala na po yung kanyang arthritis. Hindi na siya makatayo. 3 years, siya'y naghihirap, nagdurusa sa kanyang sakit. Alam ninyo, mga minamahal, umattend sa Second Day Crusade. Mga minamahal, nakikita ko po siya, nakaupo lang. Mga minamahal, hindi tumatayo dahil hirap siyang makatayo. Amen. Natapos ang krusada, hindi pa rin niya maramdaman yung kagalingan. Pero takang-taka siya, yung gabing yun, napakasarap ng kanyang tulog. Pinatulog siya ng mahimbing ng mahal na Panginoon. Madaling araw, gigising siya para mag-jingle, mga minamahal. Nararamdaman niya na parang may pumipisil sa kanyang hita hanggang sa kanyang mga minamahal binti. May pumipisil, may humihilot. Siya po'y tumayo, mga minamahal. Inunat-unat niya yung kanyang dalawang paa. Mga minamahal, sabi niya, gumagalaw na. Samantalang hirap na hirap siyang pagalawin yung kanyang dalawang paa. At that time, gumagalaw na yung kanyang dalawang paa. Sinubukan niyang tumayo. Nakatayo siya, sinubukan niyang humakbang, nakahakbang siya, mga minamahal, paikot-ikot sa kanilang bahay. Ginising niya yung kanyang asawa, ginising niya yung kanyang anak, yung kanyang mga minamahal kasambahay. Sabi niya, pinagaling na ako ng Panginoon, pinalakad na ako ng mahal na Panginoon. Just imagine, pastor, mga minamahal ng Baptist, pero sa gawain ng Diyos, pinagaling siya ng mahal na Panginoon. Ang nakaka-bless, pagdating ng Sunday, mga minamahal, nagdala siya ng mga bunga. Yung kanyang asawa, yung kanyang anak, yung kanyang mga kapitbahay niya, yung kanyang mga miyembro, mga minamahal. Dinala niya doon sa Imelda. Binautismohan namin dagdag 11 souls, mga minamahal. Tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Tuwang-tuwa yung pastor na yun. Sabi niya, yung chapel namin, dahil malapit sa kanilang bahay, chapel nila, sabi niya, gagawin ko na lang bahay yun. Dito na kami dadalo, dito na kami sasamba, dito na kami magpapatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Isang binata, malapit po doon sa ating chapel, ang kanyang sakit ay namamaga yung kanyang testicle. Yung mga minamahal, maselang bahagi ng kanyang katawan. Yung taba at bituka pumapasok doon, kaya namamaga, gabi-gabi, walang oras. Siya po'y namimilipit sa sakit, mga minamahal, paikot-ikot doon sa kanyang kwarto. Amen. Dahil sa po'y nahihirapan na may pumunta po doon kapatiran. Binigyan siya ng leaflets. Sabi niya, wala namang mawawala, sir. Subukan mong dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon sa aming pangalawang araw ng krusada. Umattend siya, mga minamahal. Nung siya po'y umattend, nabautismuhan siya. Pag uwi niya sa bahay, dahil pagkalunis sana, naka-schedule siya ng operation, mga minamahal, amen, pupunta siya sa ospital at uupirahan na dahil naka-schedule na siyang operahan. Alam ninyo, mga minamahal, pagka-Sunday, siya po'y umattend, nagpabautismo. Pag uwi ng bahay, hindi niya mawari ang kanyang nararamdaman. Mga minamahal, ibang sakit, ibang level ng sakit yung kanyang nararamdaman dahil parang may hinuhugot na bituka doon sa kanyang kaloob-looban, mga minamahal. Amen? Pagka umaga nag-decide siya, kanyang beloved parents, kanyang mga loved ones, pupunta sila ng ospital dahil naka-schedule na nga siyang operahan. In x-ray ng doktor, before operation, gulat na gulat ang doktor dahil yung tatanggalin nilang laman, tatanggalin nilang bituka, yung tatanggalin nilang taba doon sa loob ng kanyang testicle ay wala na po doon. Mga minamahal, sabi niya, no need na ikaw ay operahan. Umuwi ka na lang at ikaw ay magpahinga, mga minamahal. Purihin ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo ang Diyos. Leading prayer of our beloved and honorable pastor. Amen. We are so much thankful na meron tayong pastor na ibinigay ng mahal na Panginoon na nagturo sa atin kung papaano ang tamang paglapit, papaano ang tamang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. So ang ating mahal na pastor, he is just like a mustard seed.
Siya po'y katulad ng isang butil ng mustasa. Naalala ko yung testimony ng mahal na pastor, start from the very beginning, very humble beginning yung ating church. One time nga daw, sabi ng mahal na pastor, one of the island of Surigao, nag-preach ang mahal na pastor, amen, dahil before, siya po'y lumapit sa isang head pastor, at ang kanyang request ay i-grant siya ng mga minamahal license to preach. Dahil sa panahon yun, nagpipreach ang mahal na pastor, walang lisensya. Maraming mga pastor ang hindi nagpipreach dahil walang lisensya. Dahil alam nila nahuhulihin sila ng gobyerno. Nung time na yon, bawal ang isang pastor na mag-preach na walang lisensya. Mabuti nga ngayon, mga minamahal, kahit walang lisensya, ay malaya tayong nakakapag-preach ng salita ng mahal na Panginoon. Dahil hindi siya po nilisan ng lisensya, pinagtawanan ng mahal na pastor, ng maraming mga pastor ng iba't ibang sekta at ibang denominasyon. Ngunit hindi alam ng mahal na pastor ang kalooban ng Diyos. Nagpipreach pa rin siya, license or without license. Nagpipreach ang mahal na pastor. Grabing burden, grabing passion, grabing pag-ibig sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Alang-alang sa kaligtasan ng marami. Kahit sa ibabaw ng bumper ng truck, mga minamahal, tumatayo ang mahal na pastor. Nagpipreach ng salita ng Diyos. Grabing pag-ibig, terribling pag-ibig na hindi kayang ipaliwanag ni numan. Kahit walang lisensya, nagpipreach ang mahal na pastor. One of the island in Surigao, hinuli ang mahal na pastor, nakulong ang mahal na pastor. Amen. 16 days na nakulong ang mahal na pastor. Almost half month. Amen. Nung nasa loob ang mahal na pastor sa kulungan, hindi siya kumain, minamahal. Nagmasting ang mahal na pastor. Grabing prayer, grabing panalangin. Alam ninyo, nung siya po'y nasa kulungan, for the very first time, doon niya naramdaman yung kapuspusan ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi niya, Lord, Amen, sa bawat pangyayari ay may mabuti kang layunin. Bawat pangyayari ay may mabuti kang hangarin. Dahil habang siya po ay nandoon sa loob ng pulungan, maraming mensahe ang pumasok sa kanyang isip na huwag aatras, magpatuloy, na kahit po anumang hadlang, patuloy na ipangaral ang Ebanghelyo at salita ng mahal na Panginoon. So kung babasahin natin ang Matthew, huwag na lang po natin basahin dahil yung oras natin. Amen. Yung Matthew, mga minamahal, chapter 13, verse 31 and 32. Yan po'y parable ng mustard seed. Yung mustard seed, na kapag ito po ay itanim, ito po ay lalaki. Kagaya ng minention ko kanina, aabot ng 10 to 20 feet yung kanyang taas. I-picture out natin. Amen. Siguro, halos ito, mga minamahal, kataas. Yung kanyang spread out ng kanyang dahon, 10 to 20 feet din po, mga minamalang lapad. Amen. Mula sa maliit na buto. Sabi ng banal na Biblia, yung mustard seed ay isang maliit na buto. Ngunit kapag ito ay tumubo, lalaki ang kanyang puno. Lalawak ang kanyang sanga. Lalawak ang kanyang dahon. Amen? At maraming ibon at mga hayop ang sisilaw sa kanyang lilim. Maraming ibon at hayop sisilaw sa kanyang lilim. At sila po, mga minamahal, ay makakaramdam ng kaginhawaan. Sino itong mga hayop at mga ibon na ito na sumilong sa lilim ng panalangin ng propeta ng Diyos? Walang iba kundi ikaw at ako. Karamdaman natin pinagaling, buhay natin binago. Mga minamahal, pangangailangan natin pinumay ng mahal ng Panginoon. Maraming salamat sa ating buhay ng Diyos na tayo po ay daan dito sa ilalim ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, leading prayer for beloved Honorable Pastor minamahal. Salamat sa mahal ng Panginoong Hesus dahil sa pangunang panalangin ng mahal ng Panginoon, mga minamahal, ang buhay natin ay pinagpala ng ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin ang mahal ng Panginoon. Tayo po ay katulad ng ibon na dumapo sa sanga ng isang mga minamahal mustasa. Nakaranas tayo ng kaginhawaan sa paglilingkod sa Diyos. Sa mga oras nito, minamahal, awitan natin ang mahal na Panginoon.
Pasalamatan natin ang Diyos sa dugtong na buhay na binigay ng ating mahal na Panginoon. Sa ating mahal na pastor, our beloved pastor, he is not only one in a million, but he is one in a kind. He is not one in a million, but he is one in a kind. Nag-iisa lang ang ating mahal na pastor. Hindi natin itinataas ang tao, minamahal. Ngunit kung ating pong susurihin ang sakripisyo, pagpapagal ng mahal na pastor, hindi matatawaran, hindi masukat, minamahal. Kaya ang ating mahal na pastor, deserving po niya ang mga prayers natin. Deserving po ng mahal ng Panginoon, ng ating mahal na pastor, ang ating mga panalangin. Tayo po umawit sa Diyos. Hallelujah. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Tayo po'y magpasalamat sa mahal ng Panginoon. Nanatili kang tapat. Ibigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at tawag na pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili ang tapat. Ibigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at tawag na pag-ibig mo. Dakilang ka, dakilang ka, Sabay-sabay tayong umawit, minamahal. dakilang Sabay tayong magpuri. Unawain natin ang mensahe ng awiting ito. Dakila ka, Panginoon. dakilang ka, dakilang Tayo po'y umawit. Hallelujah. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Salamat ka. Nananatili ka ang tapat. Ibigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Pagiging ang mundo sa laki at tawag na pag-ibig mo. Lahat tayo umawit. Dakilang Puri ka, ka, Panginoon. Dakila ka. dakilang ka, dakilang pag-ibig mo. Dakilang ka, dakilang ka, dakilang pag-ibig mo. Dakilang ka, dakilang ka, dakilang pag-ibig mo. Dakilang ka, dakilang ka, dakilang pag-ibig mo. Yes. Hallelujah.
Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa oras na ito, minamahal, tayo pinadako sa ating banal na hapunan. Habang ramdam natin ang presensya ng mahal na Panginoon, ating pigain ang ating mga puso sa oras na ito. Sabi ng Biblia, bago tayo kumain ng tinapay na ito at uminom ng saro ng ating mahal na Panginoon, ay ating siyasatin at suriin ang ating mga sarili upang sa ating pagkain, ating pag-inom, sa ating pakikisalo, ay hindi po ito maging hatol sa ating mga sarili. Sabi ng Biblia, aklat ng unang Korinto, kabanatay 11, ang talatay 26, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang siya ay dumating. At ang sino mang kumain ng tinapay at uminom ng saro ng Panginoon nang hindi nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Natapat siya sa atin ng tao kanyang sarili bago siya kumain at bago siya uminom. Tayo po'y manalangin sa oras dito, mga minamahal. Sabi ng Biblia, if we confess our sin, He is a faithful God, just God, to forgive us and cleanse us from all filthiness, mga minamahal. Tayo po'y magsisi sa oras na ito. Itaas po natin ang ating mga kamay. Sama-sama tayong manalangin. Nalinisin ng Diyos ang ating mga puso. Let us pray. Hallelujah. Mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito kami, Panginoon, sa iyong banal na harapan. Dumudulog, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Kami nagsisisi sa aming mga kasalanan. Linisin mo ang aming mga puso, mahal na Panginoon. Linisin mo ang aming mga isip. Gawin mo. Gawin mo kami karapat-dapat, mahal na Panginoon, na pagkain at pag-inom ng humpas na ito. Wala kaming may tatagot, may kukubli sa iyo, Panginoon. Alam mo ang kaibuturan ng aming puso. Wala kaming may tatago. Pakalinisin mo ang bawat iya sa amin. Make us holy, Lord. Make us pure. Make us worthy. That is Jesus. Leading prayer for beloved and noble Pastor. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sa oras nito, minamahal, hawakan po natin ang tinapay. Ang tinapay na ito ay simbolo ng katawan ng ating mahal na Panginoon. Katawan na nabayubay, katawan na naghirap, na dapat sana tayong magdusa dahil tayong makasalanan. Ngunit sa labis na pag-ibig ng Panginoon, inakop niya ang lahat ng hirap upang tayo matubos. Sabi ng Biblia, aklat ng unang Korinto, ang kabanatay 11, talatay 23-24, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo. Nang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipinagkanulo, siya'y dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol ang tinapay. At ito ang kanyang sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala ninyo sa akin. Kainin natin ang tinapay na ito. Ang sarong ito ang simbolo ng banal na dugo ng mahal na Panginoon. Dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng Biblia, without shedding of blood, there is the remission of sin. Walang kapatawaran ng ating kasalanan kung walang dugo na tumigis, tumanak sa krus ng Kalbaryo. Sa verse 25, ang sabi ng Biblia, at gayon din naman nang hawakan ang saro pagkatapos ng makahapon, na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo.
Gawin ninyo ito sa tuwing kayo nagsisiinom sa pag-alaala ninyo sa akin. Inumin natin ang sarong ito. Hallelujah! Halakpak natin ang ating mga kamay. Shout hallelujah! Shout hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Worship the name that is Jesus. We exalt the name of God. We give glory, we give honor, we give praises to thy name. Salamat mo sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig. Oh, Jesus, paulit-ulit ba? Hallelujah! Ika'y aking Salamat nasasaktan. Panginoon. Diyos. Sa oras ng kagupitan, Hallelujah! di mo ako pinababayaan. Hallelujah! Oh, Jesus, paulit-ulit ba? Ang puso ko'y nagdahilan. Sa piling ko, wala na iyakan. Wala na kahirapan. Kailan pa man. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah! Oh, Jesus, paulit-ulit ba? Ika'y aking nasasaktan. Sa oras ng pag-ibigan, di mo ako pinapabayaan. Oh, Jesus, paulit-ulit ba? Ang puso ko'y naglalakad. Sa piling ko'y wala na iyakan. Wala na Yes, Lord. kahirapan. Hallelujah! Kailan Manalangin po tayo, minamahal. Tayo po'y sama-samang manalangin sa oras na ito para sa ating mga pangangailangan. Let us pray. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit sa mga oras na ito. Ikaw ang Diyos na pinagbubukalan ng lahat ng pagpapala. Hindi pa po binabanggit ng aming labi ay batid mo na ang aming mga pangangailangan, material, pinansyal, lalo't higit, Panginoon, sa espiritual. Aming dalangin na patuloy mo kaming palakasin, patuloy mo kaming papagtibayin, patuloy mo kaming patatagin, patuloy mo kaming panghawakan sa gitna ng problema, pagsubok, sa gitna ng kahirapan, anumang dagok sa buhay ang dumating. Mahal na Panginoon, huwag mo kaming pababayaan. Ilinalagak namin sa iyo at itinitiwala ang aming mga buhay. Pagkat batid namin na sa iyong mga kamay ay may katiyakan. Pagpalain mo kami, mahal na Panginoon, sa lahat ng bagay. Leading prayer for beloved Venerable Pastor. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. As a point of contact, mga minamahal, ipatong po natin ang ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay, sa parte po ng ating katawan na may mga karamdaman. Sawayin po natin sakit, gumaling, problema, malutas. Sa pangalan ni Jesus, mga panghihina, panlulupaypay, ating sawayin sa pangalan ng mahal na Panginoon. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Leading prayer for beloved Venerable Pastor, Lord, we pray, mahal na Panginoon, o Diyos, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay. Mahal na Panginoon, ipatong mo ito, o Diyos, sa aming mga ulo. Anumang karamdaman na aming taglay, anumang problema na aming taglay, ikaw, mahal na Panginoon, magbigay sa amin ng kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, cast out right now, and bind the power of darkness, demons of doubts, pride, carnality, stubborn spirit, poverty is begun, sickness be healed, infirmities cast out sa pangalan ni Jesus. Demonyo ng mga panghihina at panlupaypay, pag-alinlangan, kahirapan, kawalan, sa pangalan ni Jesus.
Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Luwalhatiin po ang dakilat banal na pangalan ng ating buhay na Diyos sa oras nito. Minamahal, ating pong itaas ang ating dalawang kamay. Shout 3 times. Hallelujah, praise the Lord. And then jump 3 times. Express our love toward the rest, Papa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. And I love you, there is Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian po, at pagsamba ay nauukol po lamang sa ating buhay at mapagpalang Diyos. Mga minamahal,